tumigil ka, huminto ka sa ginagawa mo ngayon at pakinggan mo ako ng dahan-dahan dahil may nangyari sa iyo na hindi mo pa lubos na maisasalita, ngunit alam ng loob mo na may nagbago. Ikaw ang taong matagal nang nagdadala ng tanong na walang nakakasagot para sa iyo. Ikaw ang taong ngumingiti sa harap ng iba habang may tahimik na bigat na dala sa dibdib, parang may pintong ilang ulit mo nang kinatok, ngunit ayaw pa ring bumukas. Ikaw ang taong pagod na sa paulit-ulit na paghihintay, pagod na sa mga araw na tila may pangako, ngunit nauuwi sa katahimikan, pagod na sa pakiramdam na ikaw lang ang nakaalam kung gaano kabigat ang ilang gabi. Pero hindi ka dinala rito para manatili sa pagkalito. Dadalhin kita hanggang sa dulo ng mensaheng ito, sa 5 palatandaang matagal mo nang nakikita, sa isang pattern na tahimik na gumagabay sa buong buhay mo, at sa isang pahayag na maririnig mo bilang kumpirmasyon na hindi ka naligaw. Manatili ka rito kasama ko dahil ang sasabihin ko ay para sa mismong sandaling ito sa buhay mo. Sa pagtatapos nito, makikilala mo kung bakit biglang may mga bagay na dati mong kinaya, ngunit ngayon hindi mo na matanggap ng basta-basta. Mauunawaan mo kung bakit may mga pag-uusap na dati mainit, ngunit ngayon ay parang walang laman. Makikita mo kung bakit ang ilang gabi ay hindi ka pinapatulog ng maayos, at kung bakit ang ilang pangyayari ay tila inuulit ang sarili sa harap mo na parabang may gustong magising sa iyong pansin. At bago ito matapos, may ilalabas akong deklarasyon na maghuhulog ng kapayapaan sa lugar na matagal nang hindi mapakali. Hindi ito dumating sa iyo ng basta-basta. Dumating ito sa iyo na parang isang paanyaya na hindi maaring ipagpaliban. Parang liham na inilagay mismo sa pagitan ng iyong paghinga at ng iyong katahimikan. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 32 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. Kaya kung nararamdaman mo na parabang ito ay tumatama sa mismong ugat ng pinagdaraanan mo, huwag mong isiping aksidente lamang yon. May dahilan kung bakit naririnig mo ito ngayon at hindi mamaya. May nangyayari sa iyo na matagal mo nang pinapansin kahit hindi mo pa ito tinatawag sa tamang pangalan. At ang dahilan kung bakit ka tinutulak ng mensaheng ito ay dahil may mga palatandaan ng matagal nang umiikot sa paligid mo, tahimik ngunit malinaw, at gusto kong kilalanin mo ang mga ito isa-isa. May mga umaga na nagigising ka sa iisang oras ng paulit-ulit, at kahit hindi ka naman may iniisip na mabigat bago matulog, naroon pa rin ang bigat sa pagdilat mo. May sandaling parang may gumigising sa loob mo bago pa man gumising ang mundo. At alam mo na hindi lang iyon simpleng pagkapuyat. Minsan, sa gitna ng gabi, bumabagsak ang katahimikan sa silid mo na para bang may naghihintay na mensahe sa loob ng katahimikang iyon. Hindi ka basta nagigising, may hinihila sa iyo pabalik sa pansin. May mga sandali ring biglang dumadaloy ang damdamin mo nang walang malinaw na dahilan. Isang oras okay ka, isang oras pagkatapos ay tila may dumaan na malamig na hangin sa loob ng dibdib mo.
Hindi mo maipaliwanag sa iba dahil wala namang malaking pangyayaring nasasapul mo. Ngunit naroon ang biglang pagbigat, ang tahimik na pagod, ang biglang pagnanais na mapag-isa kahit wala kang ginawang mali. At dahil wala kang nakikitang dahilan, iniisip mong baka ikaw lang ang nagiging sobra ang pakiramdam. Hindi. May nangyayari sa pagkalapat ng iyong loob sa mas malalim na bagay. May mga pag-uusap din na dati mong minahal, ngunit ngayon ay parang dumaraan na lamang sa ibabaw ng balat. Ang mga taong dati mong nakakausap ng natural ay biglang may pagitan na hindi maipaliwanag. Hindi dahil naging masama sila, kundi dahil may nagbago sa iyo na hindi na maikukubli. Naririnig mo ang mga salita, ngunit hindi na pareho ang dating. Nakangiti ka pa rin, sumasagot ka pa rin, ngunit sa loob mo may tahimik na pagkilalang hindi na ito ang dating ritmo. At hindi iyon kapritsyo, iyon ay paglipat ng pakiramdam. At marahil napansin mo rin ang mga bilang, ang pag-ulit ng mga anyo, ang mga pagtapat-tapat na tila imposible ng maging basta pagkakataon. May araw na napapatingin ka sa orasan sa eksaktong sandali at paulit-ulit mo itong nakikita. May resibo, plaka, pahina o mensahe na parang laging may bumabalik na parehong himig at hindi mo maipaliwanag kung bakit, ngunit napapahinto ka. Dahil sa loob mo, may bahaging nagsasabing hindi ito normal na ingay lamang. Ito ay panawagan ng pansin. Ang mga palatandaang ito ay hindi problema lamang. Hindi ito sakit na kailangang pagtakpan at hindi ito pagkakamaling kailangan mong pagsisihan. Ang pagod na nararamdaman mo ay maaaring hindi kahinaan kundi pagtutugma. Ang pagitan sa mga dating usapan ay maaaring hindi pagkawala kundi pag-aayos. Ang paulit-ulit na paggising ay maaaring hindi abala kundi paanyaya. Ang mga bilang at pagkakatugma na kumikindat sa iyo ay maaring hindi kalituhan, kundi mga kumpirmasyong tahimik na nagsasabing, narito ka sa tamang paglapit, hindi ka sinisira ng mga ito, inaayos ka ng mga ito. May isang paraan na hindi ka dapat matakot sa bigat na ito, dahil ang bigat ay hindi palaging parusa. Minsan, ito ang paraan ng buhay upang ihinto ang iyong pagtakbo at ipaturo sa iyo ang totoo. Minsan, ito ang paraan ng langit upang sabihin na ang dati mong pinagdudugtong-dugtong ay hindi na angkop, at ang katawan mo, ang loob mo, ang gabi mo, ang mga alaala mo ay nakaaalam na ng higit pa kaysa sa kaya mong bigkasin. Huminga ka muna kasama ko. Hayaan mong bumaba ang lahat sa lugar na matagal nang naghihintay sa katotohanan. At kapag handa ka na, lumapit tayo sa mas malalim na dahilan. Kung isa man sa mga iyon ang tumama sa iyo, kung may isang sandali roon na tila biglang bumagsak ang laman ng iyong balikat, isulat mo ang bilang na 888. Ang 888 ay tanda ng pag-apaw, ng daloy na hindi napipigilin, ng pinto na hindi na mananatiling sarado. Hindi iyan para ipakita sa iba. Iyan ay maliit na pagsang-ayon ng iyong loob. Isulat mo ang 888 at pagkatapos ay bumalik ka rito sa akin. Ngunit may mas malalim pa kaysa sa mga palatandaang ito. Dahil sa ilalim ng mga palatandaang iyon ay may iisang pattern na matagal nang gumagalaw sa buhay mo nang halos hindi mo napapansin. Ang pattern na ito ay parang taong laging humihila ng lubid na wala nang nakakabit sa kabila. Parang loob na nag-aakalang kapag mas nagsikap pa, mas magtiis pa, mas tahimik pa, saka pa lamang darating ang sagot. Pero ang lubid na hawak mo ay matagal nang hindi nakakabit sa dating pinanggalingan nito. Kaya kahit anong hatak mo, ang pakiramdam mo ay walang gumagalaw. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil mali ang pinanggagalingan ng iyong paghila. Ito ang tahimik na ugali ng puso mong sanay maghintay sa labas ng sarili nitong pintuan. Sanay kang magbasa ng senyales, magbantay ng pagkakataon, magbuo ng kahulugan mula sa kaunting piraso, at umasa na sa susunod ay mababago rin ang lahat.
Kaya kapag may kaunting paggalaw, agad kang tumitindig. Kapag may katahimikan, agad kang napapaisip na baka ikaw ang kulang. Kapag may distansya, agad mong sinusuri ang sarili mo. At sa bawat siklong iyon, ang kaluluwa mo ay napapagod sa pagsubok na maging sapat para sa isang pinto na hindi mo naman kailangang buhatin mag-isa. Hindi ka nagkulang sa pananampalataya sa kahulugan ng pagdama. Nagtiis ka ng matagal sa paraang nagturo sa iyo na maging tahimik habang hinihintay ang pahintulot ng mundo. Kaya ngayon, ang mismong pag-aantay mo ay naging isang pamilyar na silid. Kahit masakit, alam mo ang mga sulok nito. Kahit mabigat, alam mo ang tunog nito. At dahil pamilyar ito, minsan ay iniisip mong iyon na ang buhay. Ngunit hindi iyon ang buhay mo. Iyon ay naging paraan lamang ng iyong katawan at puso upang manatiling ligtas noon. At iyon ang dahilan kung bakit paulit-ulit mong nararanasan ang parehong kabiguan sa iba't ibang anyo. Kapag may pagkakataong lumalapit, may bahagi sa iyong loob na nagdududa kung karapat-dapat kang tanggapin ito. Kapag may taong nagmamahal sa iyo ng totoo, may bahagi kang nag-aantay ng kapalit na pagkadismaya. Kapag may pintong nagbubukas ng bahagya, may bahagi kang hindi agad tumatawid dahil sanay kang hindi maniwala hanggat hindi tiyak. Ang pattern ay hindi kakulangan ng tadhana. Ito ay pagsasanay ng puso na nabuhay ng matagal sa pag-iingat. At ang tahimik na kapalit nito ay mabigat. Napapagod ka sa pag-iisip. Napapagod ka sa pag-aanalisa. Napapagod ka sa pagtatago ng pag-asa dahil natatakot kang muling mabigo. Napapagod ka sa pagiging laging handa, laging nakabantay, laging may iniingatang maliit na bahagi ng sarili. Ang isang bahagi mo ay gustong sumigaw at bumitaw, ngunit isa pang bahagi ang natutong manahimik upang hindi masaktan. Kaya ang buhay mo ay parang palaging may kaunting tensyon kahit sa gitna ng katahimikan, ngunit hindi ito ang pinakaugat, ito lamang ang umiiral na kilos. May mas matandang bagay na nakabaon sa ilalim nito at kapag nakita mo iyon, mas mauunawaan mo kung bakit ganito ang takbo ng loob mo. Isipin mo ang isang malawak na bakuran na matagal mong dinadaanan, ngunit hindi mo pa talaga napapasok. May bakod na dating ipinagawa para sa pag-iingat, para hindi ka masugatan, para hindi ka mapasok ng anumang hindi mo kontrolado. Sa una, iyon ay proteksyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang proteksyon ay naging hangganan. Ang bakuran ay nandoon pa rin, ngunit ang paligid nito ay unti-unting natabunan ng usok ng pag-aalala. At ang mga daanang dati malinaw ay naging masikip sa takot. Hindi mo na agad makita kung alin ang pintuan at alin ang dingding. Kaya sa halip na pumasok ka sa loob ng nararapat para sa iyo, umiikot ka sa labas nito, naghahanap ng butas, naghihintay ng pahintulot, umaasang may ibang magbubukas para sa iyo. Iyan ang hitsura ng mas matandang ugat ng dinadala mo. Hindi ito laging tungkol sa isang malupit na sandali. Minsan ito ay tungkol sa mga taong una mong minahal na natutong mag-ingat bago magmahal. Minsan ito ay tungkol sa pamilyang nagsabi sa iyo, kahit hindi tuwiran, na ang tahimik ay mas ligtas kaysa ang totoo. Minsan ito ay tungkol sa mga panahong napansin mong may halaga ka lamang kapag kapakipakinabang ka, kapaya pa kapag hindi ka humihingi, madaling mahalin kapag hindi ka masyadong kumikibo. Kaya ang bakuran sa loob mo ay naging lugar ng pag-iingat imbes na lugar ng pamamahinga. At sa tuwing sinusubukan mong umusad, ang lumang bakuran na yon ang unang bumubulong. Huwag kang maingay, huwag kang umasa ng sobra, huwag kang pumasok ng todo. Hintayin mo muna, tingnan mo muna kung ligtas. Magbilang ka muna ng senyales. At dahil matagal mo nang sinusunod ang bulong na iyon, akala mo iyon na ang katotohanan. Pero hindi. Iyon ay isang dating paraan ng pagprotekta na matagal nang nawala sa tamang panahon. Ang masakit ay hindi ka nito pinahintulutang marinig ang sariling boses mo ng buo.
para kang may siningit na manipis na dingding sa pagitan ng panloob mong tinig at ng pang-araw-araw mong pagkilos. Alam mo ang nararamdaman mo, ngunit hindi mo agad sinusunod. Alam mo ang gusto mo, ngunit agad mong pinipigil. Alam mo ang nararapat, ngunit pinapahina mo upang hindi ito maging istorbo. Kaya ang boses mo sa loob ay naging mahina hindi dahil wala itong saysay, kundi dahil matagal itong pinatulog upang makatawid ka sa mga panahong kailangang mabuhay ka sa ingay ng iba. Ngunit may nangyayaring pagbabago sa bakurang iyon ngayon. Ang mga batong dati nakaharang ay unti-unting gumagalaw. Ang alikabok na matagal nang nakalatag ay napapagalaw ng hangin. Ang dating katahimikan ay hindi na pareho dahil may buhay na muling dumadaan sa mga daang akala mo'y sarado na. Hindi pa ito sigaw, hindi pa ito buong pagbubukas. Ngunit ito ay malinaw na pagbalik ng isang bagay na dati mong pinaniwala ang nawala. Huminga ka ulit. Huwag mong pigilan ang pag-unawa. Kung ang bakuran sa loob mo ay biglang naging malinaw sa isip mo, kung nakita mo kung paano ka natutong umiwas sa mismong lugar na para sa iyo, isulat mo ang mga salitang, "Ako ay handa." Hindi ito panawagan. Ito ay pahayag ng pagbabalik sa sarili na matagal nang naghihintay sa iyo. Isulat mo ang "Ako ay handa" at bumalik ka rito sa akin. At ngayon, narito ang susunod na hakbang sa pag-uunawa. Kapag ang bakuran ay muling nagkakabuhay, hindi ka na pinapabalik upang magtayo ng bago mula sa wala. Pinapabalik ka upang kilalanin ang luma mong pintuan at tumawid nang hindi natakot ang unang nagsasalita. Hindi mo kailangang buuin ang solusyon na ito mula sa puwersa. Hindi mo kailangang patunayan ang karapatan mo sa pintuan na matagal nang para sa iyo. Ang kailangan mong gawin ay bumalik. Bumalik sa lugar na hindi mo na kailangang bantayan ng sobra. Bumalik sa paghinga na hindi laging nakahanda sa pagdepensa. Bumalik sa isang uri ng pagtanggap na hindi pinipilit ang langit na magsalita ng mas malakas dahil alam na nitong narinig mo na ito. Ang pagbabalik na ito ay hindi isang listahan ng mga dapat mong habulin. Ito ay isang pag-alis sa dating paniniwala na kailangan mong maging higit pa bago ka maging kabilang. Marami sa atin ang natutong magtayo ng sarili bilang proyekto. Parang palaging kailangang ayusin, palaging kailangang patunayan, palaging kailangang ipagtanggol. Ngunit ang mas malalim na katotohanan ay mas tahimik. May mga bagay na hindi mo binubuo kundi tinatanggap. May mga bukas na hindi mo pinipilit kundi tinatahak. May mga pinto na hindi mo sinusuntok kundi hinahayaan mong makilala ng puso mo ang tunog ng sariling tahanan. Kaya ang pagbabalik ay nagsisimula sa pagpayag. Pagpayag na hindi lahat ng katahimikan ay pag-abandona. Pagpayag na hindi lahat ng pagkakabawas ay pagkawala. Pagpayag na ang matagal mong ipinagpaliban dahil sa takot ay maaaring naghihintay lamang ng tahimik mong oo. Kapag ang loob mo ay tumigil sa paghawak sa lumang bakod, saka mo mararamdaman na ang espasyo sa loob ng bakuran ay hindi talaga naglaho. Naghihintay lamang itong tawagin muli. May dalawang simpleng paglapit na maaari mong tandaan. Una, ang umagang tanda. Bago ka magmadali sa mundo, ilagay mo muna ang kamay mo sa dibdib at sabihing, sa loob-loob mo, naririto ako. Hindi ito ritual upang kontrolin ang araw. Ito ay paalala na hindi mo kailangang iwan ang sarili mo bago ka pa man humarap sa iba. Pangalawa, ang tahimik na pagsusuri. Sa pagtatapos ng maghapon, tanungin mo ang sarili mo kung alin ang totoong bigat at alin ang lumang takot lamang na muling nagsuot ng pamilyar na mukha. Hindi ito pagsusulit. Ito ay paggalang sa iyong panloob na direksyon. Kapag ginawa mo ito, hindi mo binubuo ang iyong halaga. Inaalagaan mo lamang ang pagkilalang matagal nang nariyan. Kapag huminto ka sa paghabol sa anumang hindi na tumutugon, nagsisimula kang makarinig sa tunay na tinig na matagal nang nakikipag-usap sa iyo sa ilalim ng ingay. Kapag tumigil ka sa pagpilit sa sarili mong maging sapat para sa maling pinto, saka ka makakakita ng pintuang hindi mo kailangang ipaglaban upang mapasok.
At doon nagsisimula ang katahimikan na hindi malamig, kundi buhay. Kung naramdaman mo ang bawat salitang iyon na parang may dahan-dahang pag-ayos sa loob mo, hayaan mong maging sagot mo ang amen ng walang salita. Hindi bilang-bilang, hindi bilang sukatan, kundi bilang tahimik na pagsang-ayon na ang narinig mo ay tumama sa lugar na totoo. Hayaan mong maging amen ng walang salita ang iyong pag-uunawa. Huminto ka muna at damhin mo iyan. Hindi kailangang magmadali ang puso kapag ngayon pa lamang ito muling umuuwi. May mga bagay na dumadating sa pamamagitan ng marahang pagtanggap, hindi sa pamamagitan ng sigaw. At may isang tao na maaari mong isipin ngayon habang hawak mo ang mensaheng ito sa loob mo. May mukhang maaaring pumasok sa isip mo habang nagsasalita ako. Isang taong tahimik sa sariling sakit. Isang taong laging may lakas para sa iba, ngunit bihirang may lakas para sa sarili. Isang taong palihim na naghahanap ng kumpirmasyon na hindi nila kailanman hinihingi ng tuwiran. May maaring pumasok ding larawan ng taong matagal nang mabigat ang dala, ngunit hindi mo agad masabi dahil mahusay silang magtago ng pagod. Kung may ganitong mukha na lumitaw sa isip mo, huwag mo itong ipagwalang bahala. Ipadala mo ang mensaheng ito sa kanila, hindi bilang mungkahi, kundi bilang paghahatid ng bagay na dumating sa iyo sa tamang oras ayon sa pagkakatakda. Dahil minsan, ang pagbahagi ay hindi tungkol sa pagdadagdag ng tagapakinig. Minsan ito ay simpleng pagdadala ng ilaw sa taong ngayon pa lang natututong maniwala na may naghihintay pala sa kanila sa kabilang dulo ng pagod. Ang mensaheng ito ay hindi para itago. Ito ay para maabot ang nakatakda ng makarinig nito. Ngayon, bago ako magtapos, nais kong ilagay sa iyo ang isang deklarasyon na hindi na dapat ituring na tanong. Naghahanda na ang loob mo sa isang uri ng pagtukoy sa sarili na matagal mong nilalayuan dahil natatakot kang baka wala kang karapat-dapat na maging ganito. Pero ang totoo, ang pagsangayon ay nagsisimula kapag tinanggap mo kung ano ang matagal nang sinasabi ng iyong loob. Isulat mo ang mga salitang ako ang pinili, hindi bilang hangarin, hindi bilang pangarap, kundi bilang kumpirmasyon na ang dinadalang pinto sa loob mo ay hindi nagkakamali sa paglapit sa iyo. Isulat mo ito ng dahan-dahan. Hayaan mong ang iyong mga daliri ang magsalita ng matagal ng alam ng iyong espiritu. Ikaw ay pinagtitibay, ikaw ay iniaayos, ikaw ay ibinabalik sa tunog ng sarili mong katotohanan. Ikaw ay hindi pinabayaan sa gitna ng pagkalito. Ikaw ay tinawag para makaalis sa dating ikot at tahakin ang lugar na matagal nang naghihintay sa iyo. Ikaw ay hindi huli. Ikaw ay nasa tamang oras. Ikaw ay pinalalakas sa katahimikan. Ikaw ay binubuksan ng hindi sinisira. Ikaw ay pinapauwi sa loob ng sarili mong bakuran, sa lugar na dati mong inakalang hindi na maaabot. Ikaw ay binibigyan ng kapahingahan na hindi mo kailangang ipaglaban. Ikaw ay pinapangunahan ng isang kapayapaang hindi nagmamadali. Ikaw ay hindi nag-iisa sa pagdinig na ito. Sa mismong sandaling ito, sa iba't ibang dako ng mundo, may mga pusong tumatanggap ng kaparehong pagkilala, kaparehong pag-ayos, kaparehong tahimik na kumpirmasyon na ang matagal na nilang dinadala ay may katumbas na daan palabas. May mga taong hindi mo kilala, ngunit pareho kayong pinatatahimik para makinig. At iyan ang dahilan kung bakit totoo ito. Dahil hindi lang ito para sa isang tao. Ito ay para sa mga taong handang marinig ang sarili nilang tawag. Nakatakda na ang lahat ng kailangan mong marinig. Ang pintuang matagal mong tinatantya ay hindi na kailangang hulaan pa. Ang bakuran sa loob mo ay muling gumigising. Ang daan pabalik ay bukas na. Nasa iyo ang patotoo, nasa iyo ang pahinga, nasa iyo ang pag-uwi. Ito ay natatakan. Nandito ka pa rin. At iyon mismo ang unang palatandaan na may bagay sa loob mo na hindi tumitigil sa pagtugon. Kapag may katotohanang dumaong sa tamang pampang, hindi ito maingay.
Nananatili lamang ito hanggang sa hindi mo na kayang itangging naroon ito. Kung ang huling narinig mo ay na ikaw ay hindi naligaw, na ang bakuran sa loob mo ay muling gumigising, at na ang pintuang matagal mong tinitingnan ay hindi na sarado sa paraang dati, kung gayon, handa ka na ngayon sa uri ng kapanatagang hindi humihingi ng pahintulot bago pumasok. Ito ang sandali kung saan ang dating pagkahapo ay hindi na kailangang magpanggap ng lakas at ang dating katahimikan ay hindi na kailangang magkunwaring pag-iisa. Dahan-dahan mong bitawan ang dating paniniwala na ang mahalaga lamang ay ang nakikita. Hindi lahat ng gumagalaw ay may ingay. Hindi lahat ng nagbubukas ay may tunog. Hindi lahat ng pagdating ay sinasabayan ng palakpakan. May mga pagbabagong dumarating na parang hininga sa pagitan ng dalawang tibok at dahil ganun sila kaliit sa panlabas, napapaisip ka kung totoo ba ang mga iyon. Ngunit ang totoo, ang pinakamatibay na paglipat ay kadalasang nag-uumpisa sa loob ng katahimikan na matagal mong inakalang walang laman. Kaya huwag mong minamadali ang pag-intindi sa sarili mo. Ang ilang pinto ay hindi binubuksan sa pamamagitan ng puwersa, binubuksan sila sa pamamagitan ng pagkilala. Ang ilang takot ay hindi nawawala sa pamamagitan ng pakikipagtalo, nawawala sila kapag nakita nilang hindi ka na bumabalik sa dati. At ang ilang sugat ay hindi ka hinihilingang kalimutan, kundi tawiran mo na hindi na bilang alipin ng dati mong pagkadapa. May mga pagkakataon na iniisip mong ang pagod mo ay tanda ng pagkatalo, ngunit ang pinagmumulan nito ay mas malalim kaysa roon. Hindi ka lang napapagod sa mga gawain, napapagod ka sa matagal na paghawak sa mga bagay na matagal nang nagbabago ng anyo sa kamay mo. Napapagod ka sa pagsunod sa isang ritmo na hindi na akma sa bagong tibok ng iyong pagkatao. Napapagod ka sa paniniwalang ang pananabik mo ay kailangang maging tahimik para maging totoo. Ngunit ang pananabik na iyon ay hindi kalaban. Iyon ang paanyaya ng iyong espiritu na bumalik sa sariling lugar. At dahil nasa sandaling ito ka na, kinakailangan mong marinig na hindi lahat ng pag-atras ay pagkawala. Minsan, ito ay pagtabi upang hindi ka masagasaan ng lumang siklo. Minsan, ito ay paghinto upang mapansin mo na ang hinahanap mo ay hindi na nasa parehong direksyon. At minsan, ito ay ang sandali kung kailan ang tao sa loob mo ay sa wakas sumasagot sa matagal ng tawag. May dahilan kung bakit hindi ka pinatulog ng payapa ng ilang gabi. May dahilan kung bakit ang ilang usapan ay biglang naging parang walang laman sa loob mo. May dahilan kung bakit ang ilang bilang, ilang oras, ilang pahiwatig ay paulit-ulit na bumabalik sa iyo na parang may gustong idiin ng banayad ngunit malinaw. Ang mga ito ay hindi para lituhin ka. Nandyan sila upang ihinto ang maling pagkaligaw at ilagay ka sa tamang pagtigil. At kung sakaling napansin mo na ang mga taong dati mong inaasahan ay hindi na pareho ang dating, huwag mo agad itong gawing hatol laban sa sarili mo. Hindi lahat ng paglayo ay pagtalikod. Hindi lahat ng lamig ay pagtatakwil. Minsan ang tunay na nangyayari ay mas simple at mas malalim. Nagbabago ka na at ang iyong panloob na pamantayan ay hindi na pwedeng ibalik sa dating anyo nang hindi ka nasasaktan. Ang mismong pagbabago mo ang nag-aalis ng bandila sa lumang lugar. Kaya ang bawat palatandaan ay parang isang munting kumpirmasyon na ang dating buhay mo ay hindi na ang buong kabuuan mo. Maaaring may mga araw na pakiramdam mo ay naglalakad ka sa pagitan ng dalawang panahon. Ang isa ay pamilyar ngunit mabigat. Ang isa ay bago ngunit tahimik. Huwag kang matakot sa pagitan. Iyan ang espasyo kung saan ipinapanganak ang pagkilala. Iyan ang tahimik na tulay na tinatawid ng mga taong matagal nang handang pumunta sa mas totoo. At habang dahan-dahan mong pinapakinggan ang mga salitang ito, baka may umuusbong na kapayapaang hindi mo maipaliwanag. Huwag mo itong pigilan. Ang kapayapaan ay hindi laging dumarating bilang sagot.
Minsan, dumarating ito bilang pahintulot na huminga nang hindi na hinihingan ng paliwanag ang bawat kirot. Minsan, dumarating ito bilang paalala na hindi mo kailangang maintindihan ang lahat bago ka payagang maging payapa. Dito, sa mismong sandaling ito, nais kong ituro sa iyo ang isang bagay na napakahalaga. Ang paglipat na nararamdaman mo ay hindi isang aksidente ng damdamin. Ito ay isang pagtugon sa mas malalim na tawag na matagal nang nasa ilalim ng ingay. At kung patuloy mong papansinin iyon, makikita mong may direksyon ng bawat tila random na kabigatan, bawat tila di maipaliwanag na pag-ikot, bawat tahimik na pagkikita ng mga tanda sa paligid mo. Walang sayang sa mga ito, lahat ay may inililinis na landas. Kaya kung sandali lamang ay naramdaman mong may nagbukas sa dibdib mo, manatili ka roon, huwag mong agad takpan. Minsan, ang pinakamarilag na pagsisimula ay hindi agad nagiging tunog. Una itong nagiging puwang. At sa puwang na iyon, naaalala mo ang dating himig ng iyong loob. Ang katawan mo ay marunong magbigay ng babala, ngunit marunong din itong magbigay ng kumpirmasyon. Ang puso mo ay marunong umayaw sa maling pinto, ngunit marunong din itong tumahimik kapag nararamdaman na ang isang mas tunay na daan ay papalapit na. Kung kaya't huwag mong maliitin ang mga biglang katahimikan na dumadating pagkatapos ng matagal na kaguluhan. Minsan iyan ang simula ng tamang paglapit, at kapag ang tamang paglapit ay naramdaman mo na, hindi mo na kailangang magpanggap na hindi ka naaantig. Hindi ka masisira kapag inamin mong may bahagi sa iyo na napapagod sa pagtatago. Hindi ka mababaw kapag umamin kang matagal ka nang naghihintay. Hindi ka mahina kapag sinabing may bahagi kang gustong marinig na may halaga ka kahit walang kailangang patunayan. Ang pag-amin na iyon ay hindi kahinaan. Ito ang unang anyo ng pag-uwi. Kaya sa mga susunod na sandali, huwag mong pigilan ang banayad na pag-unawa. Hayaan mong lumawak ang espasyo sa loob mo hanggang sa makapasok ang katotohanang matagal nang nakatayo sa labas ng pinto mo. Hindi ito nanghihingi ng permiso upang maging totoo. Tinatanggap ka lamang nitong mas lubos kapag tumigil ka ng magkunwaring kailangan mong manatiling nakakulong sa lumang pakiramdam. At ngayon, magsasalita ako sa iyo ng mas tiyak dahil may sandali sa bawat pagdinig na kailangan ng isang simpleng tanda ng pagsang-ayon. Kung kahit isa sa mga sinabi ko ay Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 32 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.